Malaki ang ngiti niya nang may padala niya na ang mga order ng mga buyers niya. Marami-rami rin siyang naibenta. Naubos ang mga damit na binibenta niya, kaya ang gone ng kalooban niya. May kita na naman kasi siya, kahit maliit lang. Malaking tulong na yun para sa pang-araw-araw na gastos sa bahay. Bukas ulit ay magla-live selling siya, para maibenta naman niya ang mga cosmetics na binibenta niya. Kailangan niya magsikap, dahil siya ang nagtatrabaho sa pamilya nila. Ang kanyang ama ay may sakit, at hindi sila makapunta sa hospital dahil ayaw nito. Nag-aalala na nga siya rito, kaya pilit niyang binibilan ito ng mga vitamins. Siya ang pinakamatanda sa 5 magkakapatid. Puro sila mga babae, kaya talaga siya ang kumakayod ng husto. 25 years old na siya, at ang sumunod sa kanya ay 18 years old na si Amy. Ang sumunod naman ay 15 years old na si Jane, 13 years old na si Jenilyn, at ang bunso ay 11 years old na si Arilyn. Napakahirap maging panganay sa totoo lang, hindi niya naman masisisi ang magulang, dahil hindi rin ginusto ng mga ito na magkasakit. Ang ina niya ay wala namang sakit, pero medyo mahina ito, kaya ayaw niya na pagtrabahuan pa, isa pa't wala ring mag-aalaga sa mga kapatid niya, kung magtatrabaho pa ito. Lahat ay iniinda niya kahit mahirap. Positibo lang siya sa mga bagay-bagay, dahil alam niyang malalagpasan nila ang ganito kahirap na buhay. Dumiretso siya sa grocery store, para mamili ng mga pagkain, para kahit papaano ay may stock sila ng mga canned foods. 1,000 lang ang ginastos niya, dahil iyon lang ang nasa budget niya. Marami pa siyang bayarin katulad na lang ng renta, tubig, kuryente at mga kailangan ng mga kapatid niya, dahil mga nag-aaral ito. Tipid talaga sila kung tipid. Naaawa man siya sa mga kapatid niya, pero wala na talaga siyang magagawa. Umuwi na siya para surpresahin ang mga kapatid niya sa mga pagkain na dala, bumili rin kasi siya ng kaunting tsokolate na mumurahin lang. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, ang ngiti niya ay napawi, dahil naabutan niyang umiiyak si Jane, Jenilyn at Arilyn. Naibagsak niya ang hawak-hawak, at nilapitan ang mga ito. Niyakap niya si Arilyn para patahanan ito, habang ang mata niya ay nakatuon kay. Anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? At bakit may basag na baso rito? Pilit niyang kinakalma ang sarili, kahit na dumadagandong na ang puso niya sa kaba. Pakiramdam niya namumutla na siya dahil sa kaba, kahit hindi niya pa alam ang nangyari. Si Papa po, ate, si Papa po umubo ng dugo, tapos bigla na lang siyang bumagsak dahil hindi makahinga. Nagpatulong po si Mama at Ate Amy, para dalhin sa ospital si Papa, paliwanag ni Jane habang umiiyak. Nanginag ang kamay niya, habang hinahawakan ang 3 kapatid. Tumahan na kayo, okay. Nasa ospital na yun at panigurado gagaling din si Papa. Huwag na kayong umiyak at mag-pray na lang kayo. Niyakap niya ang mga ito, at pagkatapos ay humiwalay rin para kunin ang cellphone niya sa bag. Nanginginig ang kamay niya, habang tinatawagan ang kanyang mama, para malaman kung nasaan ang mga ito. Hello ma, nasaan kayo? Papunta na ako, ani niya nang sumagot ito. Anak, ang papa mo, humagulgol ito, kaya nakagat niya ang labi para pigilan din ang sarili humagulgol. Magiging okay lang po si Papa, ma. Sabihin niyo po sa akin kung nasaan kayong ospital para puntahan ko kayo. Nandito kami malapit sa munisipyo na hospital, anak. Sige po ma, pupuntahan ko na po kayo riyan. Pinatay niya ang tawag, at muling nilapitan ang 3 kapatid. Jane, marunong ka na magluto di ba? Ipaghain mo ang 2 mong kapatid, pupunta lang ako sa ospital. Ibibilin ko na rin kayo kay Missy, para kung may kailangan kayo ipaalam niyo sa kanya, okay. Sabay-sabay tumungo ang 3 kaya muli niyang niyakap. Pagkalabas niya ay saktong nasa tindahan si Missy. Ang kaibigan niya sa street na ito. Nabalitaan ko ang nangyari sa papa mo, okay na ba siya? Nag-aalalang tanong nito sa kanya, nang makalapit siya. Papunta pa lang ako sa ospital, hindi ko pa alam Missy, kinakabahang sambit niya. Pwede bang pakitingnan naman ang 3? Babalik din kami pag okay na, pakiusap niya rito. 6:00 na kasi ng gabi at kahit marunong ang 3 maywan sa bahay, ay lagi niya itong pinapatingnan kay Missy. Walang problema, magkatabi lang naman tayo ng bahay, sige na at mag-iingat ka. Maraming salamat Missy. Tumalikod siya agad dito at patakbong pumunta sa pila ng tricycle. Sumakay siya kahit special na ang bayad, basta makaalis lang agad, at makapunta roon sa ospital.
Pinunasan niya ang luha na tumulo sa mata niya. Ayaw niyang umiyak sa harapan ng mga kapatid niya, ayaw niyang nakikita ng mga ito na mahina siya. Kailangan niyang magpakatatag lalo na ngayon. Nakarating siya sa ospital, at kita niyang umiiyak pa rin ang kanyang ina. Nakatayo ang mga ito sa labas ng emergency room. Nang makita siya ng kanyang kapatid, ay sinalubong siya ng yakap nito. Ate, si Papa, hinaplos niya ang likod nito para pakalmayan, bago puntahan ang kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinaplos ang buhok. Tama na ma, alam kong nag-aalala ka ng sobra, pero baka naman ikaw ang mapano dahil sa kakaiyak mo. Baka mas lalo na akong bumigay pag pati ikaw magkasakit pa ani niya sa malungkot na boses. Hindi niya nakakayanin na pati ang ina niya, ay magkasakit din. Ngayon ay naglalakas-lakasan lang siya, dahil hindi siya pwedeng maging mahina. Siya ang inaasahan ng lahat, kaya hindi siya pwedeng bumigay. Sino po ang guardian ni Mr. Roylan Villarmino? Napalingon siya at agad silang napalapit sa lumabas na doktor. Ako po ang asawa, sambit ng kanyang ina. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito, habang nakaharap sa doktor. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa Mrs. Ang iyong mister ay may stage 2 lung cancer, at may kalakihan ng tumor niya sa lungs. Kailangan niya dumaan sa proseso para gumaling. Kailangan niya magpa-chemotherapy bago siya maoperahan. She bit her lips and tried to stop her tears. Her mother hugged her and cried again. Maski siya nanlulumo sa mga balita. She can't lose her father, hindi niya kakayanin at mas lalong hindi kakayanin ng ina at mga kapatid niya. Gagawin po namin iyon Doc, baling niya sa doktor. Pero hiha, kailangan mo ilipat sa mas malaking ospital ang iyong ama. Kulang kami sa gamit dito. At walang surgical oncologist na mag-oopere sa ama mo. Kung gusto nyo ay tutulungan ko kayo ilipat siya sa Manila, pero malaki ang gagastusin nyo. May kilala kasi ako roon na pwedeng umasikaso sa ama mo, paliwanag ng doktor. Mga magkano po kaya Doc? Lakas loob na tanong niya. He will undergo chemotherapy and radiation. At least prepared 1 million pesos. Nahigit niya ang hininga niya. Saan siya ngayon hahagilap ng malaking pera ng isang bagsakan? Hindi niya nga kaya iyon, kahit isang taon pa niya pagtrabahuan. Okay po Doc. Kailangan niya na mag-start ng chemo within 5 to 6 weeks, dahil hindi basta-basta ang lagay niya, ililipat na siya sa isang kwarto, pwede niyo siya mapuntahan doon. Natulala na lang siya, at tanging-tango na lang ang kanyang tugon, nang magpaalam ang doktor. Tila ba nanigas ang buong katawan niya, at parang lutang ang pag-iisip niya. Nablangko siya at hindi alam ang dapat gawin. 1 milyon. Paano niya kikitain iyon? Umuwi muna kayo ni Mama, ako na ang bahala rito, utos niya kay Amy. Ma, magpahinga ka at bukas ka na lang pumunta rito. Ako na ang magbabantay kay Papa. Hindi, ako ang magbabantay sa kanya. Umuwi ka na dahil alam kong pagod ka pa, tutol sana siya rito nang magsalita ang kapatid niya. Sasamahan ko si Mama ate, huwag ka mag-alala okay lang kami rito. May trabaho ka pa bukas ng gabi, wala naman din akong pasok bukas, kaya okay lang na nandito ako. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang mga ito. May duty pa siya sa bar after live selling niya ng hapon bukas. Hanggang sa makauwi ay tulala siya, hindi na nga siya nakakain ng maayos, dahil wala talaga siyang gana. Pinaliwanag niya sa mga kapatid ang sitwasyon ng kanilang ama, pero sinigurado niya na gagaling ito, at nangako siya sa mga ito. Ako ang gagawa ng paraan. Gagaling ang papa ko, at kahit ano ay gagawin ko para lang may pagamot siya. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog, dahil sa kakaisip ng problema. Inas-ikaso niya ang mga kapatid niya bago niya gawin sa kwarto ang pagle-live selling niya. May kaliitan lang ang sarili niyang kwarto, at doon siya nagla-live selling. Dati katabi niya ang 2 kapatid, pero nagpaubaya ang mga ito na matutulog na lang sila sa sala para may sarili siyang pwesto, at makapag-live selling ng maayos. Napakaintindihin talaga ng mga kapatid niya, at proud na proud siya sa mga ito. Kahit anong hirap ay pinipilit din nilang maging positibo. Pamilya niya ang motivation niya, para magtrabaho pa ng husto. Kahit papaano ay may benta ulit siya ngayong hapon, kahit kaunti lang. Binalot niya na agad iyong mga benta, para may padala bukas sa mga buyers. Pagkatapos niya ay nagpahinga lang siya ng ilang minuto, at kumilos na agad para magluto ng pagkain.
Pagkalabas niya ng kwarto, ay napangiti siya nang makita si Arilyn na nagsaing na, si Jane at Jenilyn naman ay naghahanda ng gulay. Ate, magluluto lang kami ng gisadong gulay, na may kaunting hinimay na isda, ani ni Jane. Ako na dapat ang magluluto sambit niya sa mga ito at nilapitan. Sabado naman ngayon ate, wala kaming pasok, tsaka tinapos na namin ang assignments namin kanina. Pagmamalaki na sambit ni Jenilyn. Ang babait talaga ng magaganda kong kapatid. Tuwang-tuwa na saad niya. Siyempre ate, kami pa ba? Bulalas ni Arilyn. Sige na ate, magpahinga ka muna o matulog, dahil may pasok ka pa mamayang gabi. Tumango siya sa mga ito, at hinayaan na ang mga ginagawa. Kahit kasi mga bata pa ito, ay natuto na ito magluto, lalo na si Jane na gustong maging chef paglaki. Magaling ito magluto kaysa sa kanya. Kaya ito talaga ang nagpe-presenta na magluto, kahit ang mga ingredients lang nila ay limitado. Bumalik siya ng kwarto at humiga sa kama. Nakaligo na rin naman siya, kaya sakto lang ang gising niya ng 7 PM para kumain at magbihis ng uniform, 8 PM kasi ang duty niya sa bar mamaya, hanggang 1 ng madaling araw. Puyat-puyat man pero okay lang basta may sasahurin. Mabilis siyang dinalaw ng antok, at nagising sa alarm niya, bumangon na rin siya agad at kumain, tsaka muling naghilamos at nagayos ng mukha. Kahit papaano ay marunong siya mag-makeup, kaya mukha na siyang disente tingnan. Saktong alas 8 umalis na siya, para kung sakaling traffic man ay hindi siya mamroblema. Hindi na siya nagulat na traffic ngayon, Sabado kasi at maraming tao na nasa labas. Pagkarating niya ay marami-rami na agad ang customer nila. Sa likod siya dumaan para diretso tago sa room, kung nasaan ang mga locker at pwesto ng mga waitress. Binati niya ang manager pagkapasok, pati na rin ang isang kawork niya. Nagpalit na siya ng damit sa CR. Fitted polo shirt at pencil skirt ang uniform nila rito. Hindi man komportable pero okay na rin, wala naman siyang magagawa. Nag-serve agad siya ng mga alak, at tinulungan ang kasama niya. Hindi man sobrang laki ng bar na ito, pero okay naman ang disenyo at malinis naman lagi. May maliit din na bar counter, kung gusto ng mga customer magpatimpla ng mga alak. Nanlaki ang mata niya nang masagi siya ng isang malaking lalaki, akala niya matutamba na siya, nang may humawak sa braso niya. Agad niya iyon tiningnan, isang lalaking formal ang suot at mukhang mayaman. Thank you, ani niya rito at tumayo ng maayos. Tumango lang ito at di na nagsalita. Sinundan niya ito ng tingin, at pumunta sa bar counter. Binalingan niya naman ng tingin ang suot niya, at pasimpleng binaba ang skirt na medyo tumaas. Miss, isang bucket pa ng beer. Tawag sa kanya ng isang customer. Kumilos siya at kumuha ng bucket ng beer, at pinuntahan ang mga ito. Kinuha niya rin ang bayad at inabot sa kahira nila. Habang wala pang yumo order, ay naglinis siya ng mga table na may mga kalat. Ang iba kasing customer ay umalis na. Mabilis lang ang oras at alas 12 na ng umaga. Dumaan siya banda roon sa bar counter, at nakita niya pa rin na umiinom ang lalaking tumulong sa kanya. Ngayon pa lang niya nakita ito, dahil ito lang ang pumunta rito na naka-formal attire. Her body froze when she felt a hand in her butt. Napaatras siya, at napatingin sa lalaking lasing. Hi miss, pwede ba kitang table? Nakangising ani nito habang pasuray-suray na ang kilos. Nagsitawanan ang mga kasama nitong lasing na rin. Sorry po pero hindi po, tanggi niya rito at hinatak ang kamay niya pabalik. Ito naman miss, if you don't want to go to jail, stop what you're doing. Napalingon siya sa lalaking nagsalita sa likod niya, iyon ang lalaking nakasalo sa kanya kanina. Umatras naman ang lalaking nambastos sa kanya, at parang natakot sa lalaking nasa likod niya. Nakahinga siya ng maluwag, nang hindi na nanlaban ang lasing. Nilingon niya ang lalaki, at nagpasalamat dito. Maraming salamat talaga. Umupo ito ulit sa kinauupuan. Is it hard? Natigilan siya sa tanong nito. Ha? Working here. Maraming nambabastos, dahil sa mga walang hiya na lalaki. They are sexualizing some of the waitress, because of your clothes. Don't get me wrong, wala naman sa damit nyo yun, talagang bastos lang ang ibang mga customer pag mga lasing, paliwanag nito. Napatungo naman siya at lumapit dito. Mahirap. Lahat naman ng trabaho mahirap, ani niya at tumawa pa.
Pero kailangan ko kayanin, kasi kailangan ko ng pera, dugtong niya pa. Ako, sinasanay ko na lang ang sarili ko sa mga ganitong bagay. Marami akong problema, lalo na ngayon na hospital pa ang papa ko. Wala akong pangpa-opera, magiging choosy pa ba ako sa trabaho ko? High school graduate lang ako, kaya wala akong choice. Pagkukwento niya, mukha naman itong mabait, at panigurado hindi ito taga rito, kaya okay lang na maglabas siya ng problema sa isang estranghero. I can offer you a better job, saad nito habang nagbabayad sa cashier. Napasunod siya rito dahil sa sinabi. Anong trabaho sir? Be my client's wife? Natigilan siya at unti-unting sumili ang ngiti sa labi niya, hanggang sa matawa siya. Sir, ikaw pala biro ka talaga. Anong klaseng trabaho yun? I'm not kidding. I am finding a woman to be my client's wife for 2 years. For me you're suitable for that, you're pretty and I think your personality too. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya, dahil mukhang seryoso talaga ang lalaking kaharap niya. Are you in or not? Umiling siya rito, dahil hindi nagpoproseso sa utak niya ang offer nito. Naghahanap ito ng babaeng mapapangasawa ng client nito. Parang pakiramdam niya, ay ibebenta niya ang sarili niya pag pumayag siya. No sir, pasensya na po pero hindi ko gusto ang offer mo, salamat na lang po. Maganda ang gising niya dahil may nag-message sa kanya sa social media, at balak nitong pakyawin ang mga cosmetics na tinitinda niya. Hindi siya nag-live ngayon, dahil kahapon ay pinadala niya ang mga products na in-order sa kanya noong isang araw na nag-live selling siya. Mamayang alas 4 ng hapon pipick up in, at cash daw ang bayad, kaya hindi na siya mahihirapan pa. Nilagay niya sa isang malaking box ang mga cosmetics, at sinigurado niyang hindi mapipipi ang mga iyon. Inayos niya ang pagkakasara ng box, at nang matapos ay tinabi niya iyon. Nasa 35,000 pesos din ang total noon, at mga nasa 10,000 naman ang tubo niya. Sobrang laking tulong para sa kanya. Nagpapasalamat talaga siya sa Diyos, na kahit anong paghihirap niya at ng pamilya nila, ay hindi siya nito pinapabayaan. Pinagluto niya ang mga kapatid niya, at dahil malaki-laki ang tubo niya mamaya, ay bumili siya ng isang buong manok at nagluto. Tuwang-tuwa ang mga kapatid niya, dahil nag-fried chicken sila ngayon. Si Amy at ang ina niya ay nasa ospital pa rin, pero umuwi kanina si Amy, para kumuha ng damit, kaya inabutan niya ito ng pera para kumain ang mga ito. Magana rin siyang kumain, at nang matapos siya na rin ang nagligpit, dahil hinayaan niyang maglaro ang mga kapatid niya, dahil hindi na masyado nakakapaglaro ang mga ito. Nang mag-alas 4 na ng hapon, ay sakto narinig niya ang pagbusina sa tapat ng bahay nila. Lumabas siya habang bitbit ang malaking box, malaki ang ngiti niya nang makita ang isang mamahaling sasakyan. Magandang hapon po, natigilan siya nang tuluyan niyang makita ang lalaking lumabas sa sasakyan. Good afternoon. Ngumiti ito sa kanya at itinaas ang kamay. Ikaw? Yes. I'm the buyer, saad nito. Naibaba niya ang box na bitbit, at napakunot dito. Alam ko babae ang kachat ko kahapon. Paninigurado niya sa kaharap niya. It's my secretary. This is my calling card, para alam mong hindi ako masamang tao. Inabot nito ang calling card, galing sa mamahaling coat nito. Inabot niya iyon at ganun na lang ang gulat niya, nang lawyer ito sa isang sikat na law firm. Francis Johnson, lawyer. Can we talk? But not here. Mahinang sambit nito, at napatingin sa paligid. Pati siya ay napatingin na rin, at kita niya ang mga kapitbahay niyang nakikitsismas sa kanila. Ang iba ay mga naglalabas sa labas, yung iba naman kunwari nagdidilig, pero mahaba naman ang leeg at halatang gusto makinig. Napabuntong hininga siya at tumungo. Siguro kailangan niya talaga ito kausapin, dahil mukhang hindi siya nito titigilan. Okay. Nagpaalam muna siya saglit sa kapatid niya, na kailangan niya lang umalis. Sumakay siya sa shotgun seat, at kita niyang nilagay nito ang box sa likod ng sasakyan. Napaisip tuloy siya, kung sinadya lang ba nito pakyawin ang paninda niya para makausap siya. Yumandar ang sasakyan, at sa sobrang tahimik ay siya na ang bumasag sa katahimikan. Huwag mong sabihin na binili mo ang mga paninda ko, para lang makausap ako. Pagtatanong niya. Tumawa naman ito at tumungo. Yes, but don't worry, I'll donate all the cosmetics.
Sino ba ang kliyente mo, at bakit naghahanap ng mapapangasawa? Di ba magpapakasal ka lang pag mahal mo ang isang babae o lalaki? Naguguluhang tanong niya. Sometimes it's not about love, it's all about business. I can't tell who he is. Matanda na yan no. Nagkibit balikat ito. Sa office tayo mag-uusap, at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi na siya nagsalita pa, hanggang sa makarating sila sa isang building. Maliit na building lang yun, at mukhang hindi naman law firm. This is not my office, it's my friend's office. Nanghiram lang ako sa kanya, dahil kailangan kita makausap, privately. Napatango siya habang nililibot ang mata sa paligid. Parang printing shop nga iyon, mas malaki nga lang sa ordinaryo. Umakyat sila sa taas at pumasok sila sa isang room. Have a seat, sambit nito at tinuro ang sofa. Sumunod naman siya at umupo. Do you want a coffee or juice? Tanong nito habang binubuksan ang mini fridge. Juice na lang, sagot niya. Inabutan siya nito ng bottled juice, at agad naman niyang tinanggap at ininom. Bago ang lahat, ito ang bayad ko sayo. Inabot nito ang sobre at kita niyang makapal iyon. Tinanggap niya iyon, at hindi na binilang pa, malakas naman ang pakiramdam niya, na hindi siya lolokohan nito. Salamat. Back to business, I want you to do this job. You're suitable for this, because you need $1 million, right? I do a background check about you. Kailangan mo ng malaking pera, para mapagamot ang tatay mo. You also need him to transfer in a bigger hospital. If you accept this offer, your contract husband will pay all of your father's medication and operation. Wala kang gagastusin, hanggang sa gumaling ang tatay mo, plus you will have 100,000 pesos salary a month. Nanigas ang katawan niya, at napakurap pa siya, dahil pilit niyang pinoproseso sa utak ang lahat ng sinabi nito. 100,000 pesos in a month. Bukod na ito ang sasagot sa mga hospital bills, at kailangan ng ama niya ay may sahod pa siya na ganun kalaki. Hindi niya alam kung hulog ba ng langit ang lawyer na ito, dahil nakilala niya at natipuhan siya. Pero parang hindi niya pa rin kaya magpakasal, lalo na hindi niya kilala ang papakasalan niya. Magsasama ba kami ng magiging asawa ko? Kinakabahang tanong niya. No, hindi mo makikilala ang asawa mo. I will not tell you the name, age or his profession. You just need to sign this marriage contract, and live to his house. Sa bahay niya, may kasama ba ako roon o wala? Wala, ikaw lang ang naruroon. You can do anything you want. Tapos ganun kalaki ang sahod ko. Gulat na tanong niya, paano ba naman kailangan niya lang pumirma sa marriage contract, at tumira lang sa bahay ng contract husband niya, tapos may ganun kalaki na siyang sweldo? Hindi ka naman scammer di ba? Napakamot pa siya sa ulo. Tumawa ito kaya napanguso siya. No, you already have my calling card. Why would I waste my time for this if I'm a scammer? Natatawang sambit pa nito. Pwede bang ipaliwanag mo pa sa akin ang tungkol dito? Tanong niya sa papel na nilabas nito, at nilagay sa table na nasa harapan. Okay, this is a marriage contract from Australia, it means you can do divorce. Wala kang magiging problema sa lahat, just sign this paper and done. Napaisip pa siya ng husto. Unang-una ay hindi niya makakasama ang asawa niya, kaya okay yun para sa kanya. Pangalawa ay magagawa niya ang gusto niya, pangatlo ay masusuportahan niya na ng mas maigi ang pamilya. Wala siyang po-problemayan sa gastos sa ospital, at may sahod pa siya na makakatulong sa pang-araw-araw nila. Accept or reject. Napatingin siya sa mga mata ng lawyer na ito. Nagpakawala muna siya ng isang malakas na buntong hininga bago tumango. Accept, tatanggapin ko basta pangako mo na kayo bahala sa papa ko, ani niya. Of course. Ako ang mag-aayos ng mga papeles, para may transfer ang tatay mo bukas na bukas. Inusag pa nito ang marriage contract papalapit sa kanya. Inabutan din siya nito ng ballpen. You can do this, Bianca. Hindi mo naman ibebenta ang katawan mo, ang kailangan lang nila ay pirma mo, at magpanggap na asawa ng kliyente ng lawyer na ta. Pinindot niya ang ballpoint na hawak, at bago pa siya makapirma ay natigilan siya, at tinaas ang tingin sa lalaking naghihintay sa kanya. Lawyer ka diba? Hindi ba illegal? Kunot noong tanong niya. It won't be illegal if you know about this.
Hindi naman kita pinilit, ikaw na mismo ang pumayag, he shrugged. Sumenyas ito na ituloy na ang pagpirma, kaya ginawa niya na nga. May mga pinirmahan pa siyang iba bago matapos. Sinundan niya ng tingin ito at may kinausap sa cellphone, narinig niya pa nga ang pangalan ng papa niya, at kung nasaan ospital ito. Kinakabahan man siya sa mangyayari sa buhay niya, dahil sa desisyon niya pero gamaan naman kahit papano ang loob niya, nang malaman na magagamot na ang kanyang ama. She will really do anything for her family. Kahit siya na ang maghirap at magdusadot, wag lang ang pamilya niya. Wala naman siyang kasintahan kaya okay lang. Niloko lang naman kasi siya ng first boyfriend niya. Mas inuna ang tawag ng katawan kaysa sa pagmamahal. Sa totoo lang hindi niya rin alam kung bakit niya iyong minahal at sinagot. Madalas siyang saktan nito, at may time rin na bigla na lang siyang hindi papansinin. Show nga talaga siya sa pag-ibig. Kaya ayaw niya munang mahulog sa lalaki. Siguro tsaka na niya iisipin ang love life niya pag natapos na ang kontrata niya sa kasal na ito. Let's go! Ihahatid na kita sa inyo.ba link sa kanya ng lalaki. Tumango siya at sinundan ito palabas, hanggang sa makababa sila at makasakay sa kotse. This is your new phone, ani nito at inabot ang isang cellphone, na box pa lang ay alam niyang mahal. iPhone 13 Pro Max lang naman ang inabot nito sa kanya. Bukas na yan. Nilagay ko na ang number ko at number niya. Ha? Number niya? Tanong niya dahil hindi niya ito naintindihan. Pinaandar muna nito ang sasakyan bago nagsalita. Your husband's number, he said while maneuvering the car. Bakit? Akala ko ba hindi ko siya makikita or makikilala? Kinakabahang tanong niya. In case of some emergency. Ngumiti ito sa kanya, pero mabilis din binalik ang tingin sa gitna ng daan. Hindi na siya nagtanong pa at binuksan ang box para kunin ang cellphone. Sierra Blue ang kulay nito at talagang napakaganda. Bago sila dumiretso sa bahay ay dumaan muna sila sa isang fast food chain, at order si Francis ng kung ano-anong mga pagkain. Para saan yan? Ang dami mo naman kumain, biro niya pa rito. It's for you and your siblings. Have a good dinner with them, you'll live the day after tomorrow. Natigilan naman siya at napabuga ng hangin. Hindi na siya nagsalita pa, dahil kailangan niya naman talaga lumipat sa Manila. Laguna lang naman sila at may kalapitan lang, pero hindi niya pa rin maiwasan di malungkot. Mamimiss niya ang mga kapatid niya, at ang magulang niya. Salamat, sambit niya nang makarating sila sa tapat ng bahay. Huwag ka nang bumaba, ako na ang magbibitbit ng mga ito, pidgel niya nang balak pa nitong bumaba. Ayaw niya na rin pababain dahil nakakahiya na masyado. Nagpaalam siya muli at sinundan ng tingin ang kotse, hanggang sa makaalis ito sa paningin niya. Daming pagkain pakain naman. Sit-sit sa kanya ni Missy, habang nakadungaw sa may bintana. Punta ka lang sa bahay, masyadong marami ito para sa amin, ani niya nang makalapit. 4 na paper bag kasi ang hawak niya, at totoong marami talaga. Talaga, sige punta na ako, tawagin ko lang si Noy para may kapalit ako rito, tumango siya rito. Nauna na siya pumasok sa bahay, at napangiti siya nang makitang umuwi na ulit ang mama niya, at si Amy. Ate ang dami mong dalang pagkain Ang babango, nanalo ka ba sa loto? Natutuwang sambit ni Arilyn, at tinulungan agad siya sa mga bitbit. Hindi loto pero may bago na akong trabaho, at mas malaki ang sweldo. Pag-aanunsyo niya sa mga ito. Ito, bigay ito ng magiging boss ko. Half truth half lie, totoo namang bigay ang mga pagkain. Talaga, saan ang trabaho mo ate? Tiyak ka anong klaseng trabaho? Tanong ni Amy sa kanya, habang hinahain ang pagkain. Office assistant ako, kaso kailangan ko tumira sa Manila, dahil doon ako magtatrabaho. Libre naman ang tutuluyan ko kaya pumayag na ako, pagsisinungaling niya pa. Baka naman masyado mong sinasagad ang sarili mo. Alam kong marami ka ng trabaho para lang matustusan kami, malungkot na ani ng ina niya, kaya nilapitan niya ito at hinawakan ang kamay. Makaya ko po, at wag po kayong mag-alala. Masaya po ako sa ginagawa ko, kaya kahit mahirap okay lang, at isa pa hindi naman nakakapagod, niyakap niya ito ng mahigpit, at nang bumitaw ay ngumiti siya ng malawak sa kanyang ina at mga kapatid. May tutulong na sa atin para mapagaling si Papa. Sponsor sila at saktong kilala ng boss ko, kaya nasabihan agad.
Sinabi sa akin na sila na ang bahala sa gastusin, hanggang sa gumaling si Papa. Sigaw niya na ikinatuwa ng kapatid niya. Nakita niya namang naluha si Amy at ang kanyang ina. Niyakap niya ang mga ito, at sumunod naman ang tatlo. Mahigpit niya niyakap ang mga ito, dahil paniguradong mamimiss niya ang pamilya niya. Pwede naman niya itong bisitahin, pero iba pa rin na araw-araw niya kasama ang mga ito sa iisang bahay. Hay naku, tama na ang iyakan dahil chibyugan na. Pumalakpak pa siya, at sabay-sabay silang nagtawanan. Magandang gabi po, may kikichibog din ako, sulpat ni Missy. Pinapasok niya ito, at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tuluyan na talagang gumaan ang bigat na nararamdaman niya. She will just think that the offer is a gift from God.